di kayang bayaran kanyang prinsipyo. Kapag may inabi, siya ay nandyan. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito naman tayo, pag-usapan natin po si Erwin Tulfo at saka ang mga kinasuhan pala ni Erwin Tulfo ng libel at saka perjury ay iyon yung 3 sa 4 na umatras. Anong ibig sabihin nito? O, sasagutin natin yan pagkatapos nito. Sa Pilipinas, kilala ang tindig. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, Okay. nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, Bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisipsip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Pakishare. Pakilike. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Okay, dito na naman tayo sa Sara-Sara. Sara-Sara, wala nang iba. Sara-Sara lang pag-asa. Sara-Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si
Si Tamba, Zaldi, ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik, para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Maraming salamat po. At ito naman, diretso tayo ngayon. Pag-usapan natin itong kahindik-hindik na mga nakuha natin, nahukay natin. Ladies and gentlemen, ay lumabas pala na si Erwin Tulfo. Malamang si Erwin Tulfo nagpa-withdraw, nagpa-atras sa 4 na mga Marines. Bakit po? Ang aking rason, 3 kasi kinasuhan niya ng libel. 3 ang kinasuhan niya ng perjury sa Pasay City Prosecutor's Office. Sa 3 na yon, ang 3 nun ay kasama sa 4 na nag-withdraw. So, yan po ang sistema. So, ngayon, pag ano mangyari? Siyempre, as ay batikang abogado ako, alam ko na mangyari yan. Siyempre, magkakaroon ng probable cause yan. Iakyat ngayon ng kaso laban sa nag-withdraw na 3 na mga kinasuhan ni Erwin Tulfo at magkaroon ng trial. Ang pinaka-problema dito ay paano nila idepensa na totoo yung sinasabi nila kung saan ay kinasuhan sila ni Erwin Tulfo. Paano nila patunayan na totoo yun? Kasi sila na ngayon may obligasyon magpatunay sapagkat nag-withdraw sila at ang sinabi nila ay kasinungalingan daw yun. So ngayon, ang tanong, hindi ba sila makukulong dyan? Total, nag-withdraw naman sila. Makukulong po. Yan ang masakit na katotohanan. Makukulong. Tapos pwede pa silang kasuhan ng perjury sa pagbabawi. Kasi mangyari, hindi mo malaman alin ang totoo. Yung 2 unang affidavit na kung saan diniklara ni Tulfo ay nakatanggap ng 8 maleta at nakakuha ng mga 5 babae, pakuha ng 5 babae at binibigyan mga babae ng pera pag hindi niya gagamitin at ang gagamitin niya, bigyan niya ng malaking tip. Grabe ka, manyak talaga ito si Tulfo. Manyak na sa pera, manyak pa sa babae. So, ito pa, ang salin niya, 400 plus million. Ang binanggit niya kay Jessica Soho na interview, nakuha daw niya yun nung hindi pa siya daw, nung sa private practice pa lang siya as reporter. Potsa. 15 taon po ako naging editor sa People's Tonight. Hindi pa ako kumita ng ganong kalaki. Unless kung ikaw po ay nangungulikta na totoo pala sinasabi ni Ning Santos. Hanapin ko ngayon yung website ni Ning Santos. Ipakita ko sa inyo kung paano. Sabi ni Ning Santos, nangunguliksyon kayo ng tag 600,000 sa customs. Sa Customs Bureau. At ang iyan ay patong iyan para hindi nyo sila titirahin. Grabe kayo Kasama dyan si ang pinaka-boss nila si Ramon Tulfo. Hanap natin yung mga vlog ni Ning Santos. Grabe. So, paano nga ipaliwanag na nagkaroon ka ng 600 plus million ang kanyang gross. Ngayon, kung 600 plus ang kanyang gross, ang kanyang utang daw, bali na sa 200 plus, kaya ang kanyang total na pera ay umabot na ng 400 plus million. Ayan, titingnan natin to. Kasi sa Blogspot pinost ni Ning Santos Pero hindi ko alam kung pinatanggalan ng mga Tulfo. So maniwala ba kayo? Sino ba niwala sa inyo? Sabi ko, naniniwala kayo na
si Tolpo ay kumita ng lehitimo na kinikita ng 600 plus million nung hindi pa siya DSWD secretary, nung hindi pa siya naging senador. Tingnan natin. Ning Santos, Black Spot. Si Erwin. Brothers, Tolpo Brothers. Ito maganda to, Tolpo Wives, export ikuan. Ito. Ipakita ko sa inyo muna bago tayo mag-proceed sa ating topic. Ito po yung vlog ni si Ning Santos po ngayon ay patay na. Pero nanatiling buhay po ang kanyang vlog. Ito po yung vlog niya. Ang title, Tolpo Wives and Extortion. Nabasa ba niyo? Yan, Tolpo Wives and Extortion. Si Ning Tolpo po ay ini-interview niya si Paraino, yung taga-Pangasinan na naging Guillermo Paraino, yung taga-Pangasinan na naging Customs Commissioner. At saka yung kapatid nun, yung kausap niya lagi. So, Tolpo Wives and Extortion. Wives and Extortion. Tolpo Wives, like the wife of Ray Langit, who was very active in the Langit family smuggling operations, are also involved in the massive and widespread Tolpo extortion. If NBI documents and newspaper reports are to be believed, the Tolpo Wives play major roles in Tolpo Brothers extortion enterprises. Jimmy Salgado, in his August 18, 2006 sworn statement, executed at the Special Task Force Office at the National Bureau of Investigation in Manila, and said that Rapi Tolpo extorted money from customs to defray hospital expenses of his wife about to give birth. Incidentally, occasions of family extraordinary expenses are some of the reasons for the Tolpo extortions. For example, a document submitted to customs authorities several years ago tells of extortion of $1,000,000 for expenses of Rapi Tolpo scheduled to travel to USA. In question number 12, Salgado's sworn statement, we read the following: Erwin Tolpo, bakit mo naman nasabi na may kinalaman siya sa pananakot at pangingikil sa Bureau of Customs? As to Erwin Tolpo, why did you say that he has something to do with threatening and squeezing at the Bureau of Customs? Sagot ni Ning Santos, dahil noong sagot pala ito ni Paraino, ni Jimmy Salgado, dahil noong nakaraang taon ay sinabihan ako ni Erwin Tolpo na, Jim, meron ba tayong mahingian na tulong para sa panganganak na misis? Ang ginawa ko ngayon ay nilapitan ko ang mga examiners, appraisers at mga taong hindi ko natandaan ang pangalan at sila ang nagbibigay sa akin para ibigay kay Erwin Tolpo na siya namang tinanggap ni Erwin Tolpo. Noong tumagal ay nagalit na si Erwin Tolpo sa akin dahil hindi na ako nangungulekta para sa kanya. Grabe. Talagang grabe to sa customs, sa tirador to. Jim, are there people from whom we can ask for help? Ito naman ngayon, isang istorya. Erwin Tolpo's defense, Rapi Tolpo's wives. Wives? Because Rapi Tolpo, since he was fired from the Abante publications of the Makasaites, could not answer back printed reports against his integrity, Erwin Tolpo uses his columns at the People's Tonight. Panahon ito na wala ako doon. People's Tonight, the Philippine Journalist Incorporated, to defend his brother, Rapi Tolpo, and Rapi's wife, Jocelyn Tolpo. Erwin Tolpo defended his brothers, Ramon Tolpo and Rapi Tolpo, who was sued by Customs Commissioner Lourdes Mangawang for grave threats and extortion. Erwin said that Mangawang claimed Ramon and Rapi Tolpo extorted money from her so that she would not be subjected to attacks by the Tolpos in their Raji programs. Erwin Tolpo admitted that he himself used his column to attack Mangawang. Erwin said that it is Mangawang who is harassing his brothers. O Tempura, O Morris, O Binam, Yenjam Somos, Inkua, Orbi Bibimos, Quam Rim Publication Habimos. Erwin expressed the fear that Mangawang is using the law to harass his brothers. Erwin Tolpo, in defending his brothers against Mangawang, emphasized that Ramon Rapi Tolpo
use media to fight for the rights of the oppressed and those seeking justice. Irwin also used his column to defend the wife of Rapi Tulfo, Jocelyn Pua Tulfo. Mangawang claimed that aside from Ramon Tulfo and Rapi Tulfo, Rapi's wife, Jocelyn Pua Tulfo, is also part of the extorting enterprise. In his defense of Mrs. Rapi Tulfo, Irwin said that Jocelyn Pua is a child of rich businessman in Kawayan City, Isabela, where, by the way, Rapi Tulfo filed his libel case against me and owner of vast tracts of rice land in the place. What is being insinuated is that since Mrs. Rapi Tulfo comes from a rich family, she could not be extortionist. The clear implication is only poor people could be extortionist. Erwin said that if Mrs. Rapi Tulfo asked 5,000 from Mangawang, it was for the public service center of Rapi Tulfo. For the purpose of a wheelchair, when Rapi Tulfo had a radio program at station DZXL, Erwin Tulfo insinuated that probably Mangawang was drunk when she gave the money to Mrs. Rapi Tulfo. Erwin insinuated that Mangawang and Jocelyn Pua Tulfo used to be drinking buddies. This defense of Rapi Tulfo by Erwin Tulfo shows how Erwin insults Filipino readers. He thinks that Filipinos think that only the poor are capable of extortion, that rich people do not commit crimes like extortion. Ayan. Ayan, may mga comment dito. Ito may nag-comment. Actually, not his wife. I'm going to comment. It's the extortionist, asshole, Erwin Tulfo, napakabubo, tira ng tira na walang alam, akalain nyo, blue label lang at kaunting pera ang katapat niya, pagkatapos tirahin ang tuso ambasador, ay kinain niya ang sarili niyang salita na di maganda sa dating ambasador at tinira niya ang taong walang ginawa, kundi tulungan ng mga tao na nasa paligid niya. At may mga ebidensya kami dito. Sino mas bobo? At nga, ikaw, Erwin Tulfo, gago, mukhang pera, asol. Ayun po, mga comment sa kanya. Marami pa po. Sobrang dami dito kung nakikita natin. Pero iyan lang po ang binasa ko. So, sobrang dami. So, para may pakita ko lang sa inyo kung paano kumita si Erwin Tulfo nung hindi pa sa senador at nung hindi pa siya DSWD Secretary. So, nakita nyo na? Ngayon, paano siya kumita ngayon? Ito na ngayon ang hinaharas niya kasi tinuturo siya ng mga maleta boys na naghatid sa kanya ng 8 maleta, kinasuhan niya ng libel at perjury. At nagbigay pa sa kanya ng 5 babae kada punta doon sa hotel. At ang isa sa mga babae na kukunin niya, iwan. Ang alis sa babae, bigyan ni Erwin Tulfo ng tip. So, trafficker pala ito si Erwin Tulfo. So, yan po. So, ngayon, nag-withdraw yung 4. So, sino nag-withdraw? Basahin natin kung sino nag-withdraw. Ang mga nag-withdraw po ay sina Robert Makasasa Waupan, si Sergeant Cecilio Sirapican Laruder Jr., si Sergeant Benny Voluntate, at saka si Sergeant Bernard Tubi. Si Bernard Tubi po, yan nag-deliver ng 5 maleta kay Sandro Marcos. Nagpa-picture pa sila ng 2 at si Saldi ko pa ang nag-picture. Parang ngayon, ito naman ang kinasuhan ni Erwin Tulfo. Si Bernard Gumban, pero hindi siya kasama sa bumaliktad. Number 1, si Bernard Gumban. Tapos si Roosevelt Waupan, yan, sumuko yan. Bumaliktad yan. Si Benny Voluntate, bumaliktad. Yan po ang 3 yan. Ngayon, ang aking sinasabi, ang tanong, ano ngayon ang mangyayari dito sa 3 bumaliktad? Nako, kahit sa kaso po ng iba, ay sila po matatalo na sila kasi parang inamin na nila na hindi totoo ang binabanggit nila. Kinasuhan sila ni Erwin Tulfo sa unang affidavit saka yung pag-attend nila sa hearing. So ngayon, kung bumaliktad, ibig sabihin totoo ang kaso ni Erwin Tulfo laban sa kanila. See? Kung gaano kayo paano kayo na nangyayari. Ngayon, grabe ito si Tulfo, no?
Gumagawa si Tulfo ng paraan. Style niya po yan. Mag-alok ng pera. Bakit ko nasabi yung style niya? Ginawa rin sa akin eh. Natandaan nyo, nag-file ako ng kaso na na disqualification laban sa kanya. Pinatawagan niya ako. Kahit magkano, ibigay niya. Basta i-withdraw ko lang kaso. Ang problema, ginawa niya ng paraan, ang pinadismiss niya, dinismiss din ng mga tarantado ng mga member ng member ng Senate Electoral Tribunal. Hindi bale, magpapile po ako nakapile ako motion for reconsideration pero hanggang ngayon wala pang nangyari. Ganon inupuan nila. So ngayon, magsasampa ako ulit ng kaso ng motion na galawin nila ko, hindi didiretso na ako sa Supreme Court. At araw-arawin ko sila dito sa aking lives. So yan na po ang ating live ngayon. Pinag-save focus ko muna para hindi magulo dun sa 4 na nag-withdraw. At ang 3 na kinasuhan ni Erwin ay kawawa. Kawawa kayo, boy. Pero si Sergeant Gumban ay may laban ito kasi hindi siya nagbabaliktad. Si Bernard Gumban. Okay, hanggang dyan na muna at maraming salamat po sa inyong lahat. Paki-like kasi kailangan ko na mag-like kayo. Paki-share, kailangan ko mag-share kayo kasi bumababa po ang views ko. Kasi ibig sabihin po ay ginawa na ako ng diskarte ng mga kalaban. Ang tawag dyan po shadow may shadow ban ako na tinatawag. Binaban ako. At hindi po ako i-recommenda ng YouTube. Para i-recommenda ako ng YouTube, please lang lahat kayo mag-like na nakatingin. Kahit na kontra kayo sa akin, please paki-like lang po. Si Grace Line, good morning po. Dana Maranto, good evening po. Atty. Toto from Legazpi City. Maray na aga sa mga taga Legazpi City, sa Albay, Philip Sagalya, na conscience lang sila o bigger offer. Kaya bigger offer. Yan na po ang dahilan. Wala nang ibang dahilan. Kaya maraming salamat po at magandang umaga, kabayan. At tandaan, walang api kung hindi magpapapi. At walang nagwawagi na umaayaw at walang umaayaw na nagwawagi. Maraming salamat po. Yan po ay bilin ng the greatest Ilocano singer na si Freddy Aguilar bago siya mamatay. Maraming salamat.